niya kahapon ay manipis ang naging tugon ng mga doon sa mga nag-imbita diyan sa Whitewash March. Bakit? Kagaya ng mga pahina ninyo, itong Tinig Maisog, sinisikap nating iangat ang inyong kaalaman at kamulatan sa mga mahalagang usaping panlipunan para hindi po tayo nabubudol, hindi tayo naloloko at hindi tayo basta-basta nadadala diyan sa mga maling paanyaya kagaya ng Whitewash March. Saan ka nakakita na humihingi daw sila ng pananagutan? Yung accountability ba? Humihingi sila ng transparency, gustong malaman ng katotohanan, pero bahagi ng kanilang pagkilos at pagtitipon kahapon, itong Whitewash March, ay yung ilang personalidad na itinuro ng minsan nung 18 sundalo na tumanggap ng maleta mula sa korap at kurakot ng Marcos Romualdez administration. Yung dating kongresista, merong lumabas diyan sa social media feed na nagsisimba pa, nangungumunyon sa kabila ng pagtanggap ng maleta. Pati yung meron akong karapatang magsalita bilang Katoliko, dahil Katoliko ako nakakadiri ho sa ating relihiyon na ginagamit ng mga inakusahan na tumanggap ng maleta at ni minsan ay hindi pinasinungalingan ng mga inakusahan, kundi sinasabi lang kasinungalingan, positibong itinurong tumanggap ng maleta. Tapos ang kuha pa, yung nagsisimba, nangungumunyon, ano yung values na ibinabahagi natin sa ating mga kabataan. Offensive to a Catholic like me, sapagkat ginagamit yung relihiyon. Yung nangyari kahapon, yung Whitewash March, sino ba ang nanguna riyan? Hindi ba yung pulutong o grupo ng mga banal? Sinapian na rin ng mga banal-banalan. Nandyan na rin yung alyansang Marcos at Makabayad Black. Nandyan na rin yung alyansang Marcos at Dilaw-Dilawan, yung alyansang Marcos at Hilaw na Dilaw. Nagsama-sama sila pero manipis pa rin ang naging resulta ng kanilang Whitewash March. Bakit? Malinaw kasi ako, I can only speak as a Catholic. Malinaw na itinuturo yan doon sa 10 utos. Yung banal na 10 utos, yung 10 Commandments. In fact, 10th Commandment, yung sinasabing, you shall not covet your neighbor's goods. Ibig sabihin, huwag mong pagnasaan, huwag mong nakawin ang bagay na hindi sa'yo. Pang-10 utos yan sa Biblia ng Katoliko. Paalala lamang doon sa mga pulutong ng banal at banal-banala na nag-organisa noong Whitewash March. Saan ka nakakita ng rally na humihingi ng transparency kuno at accountability kuno pero walang pinapangalan ng magnanakaw? Palagi kong sinasabi, pwede ba tayong humabol sa isang usaping magnanakaw at pagnanakaw kung wala kang itinuturong magnanakaw? Bakit hirap na hirap nilang ibulalas, hirap na hirap nilang buksan ang kanilang bibig at banggitin? Yung matagal lang pinag-uusapan, itinuturo at dapat panagutin pagdating sa trilyong pisong pagnanakaw. Pati yung trillion peso march nila, wala ding namang naniwala sapagkat nabisto nung higit na maraming Katoliko na ginagamit lamang yung pasuot-suot pa dati ng sutana diyan sa rally. Pero hindi nila binibigyang buhay yung itinuturo ng Biblia, ng Katoliko Katoliko muna tayo. Yung ika-10 utos, you shall not covet your neighbor's goods. Ibig sabihin lang nito, avoid greed, avoid envy, avoid materialism. Kasama nila kahapon yung mga greedy, yung mga swapang, yung mga buhaya, yung tumanggap ng mali-maleta ayon sa naging positibong testimonya reduced into writing into a sworn affidavit ng mga dating sundalo, yung 16 na dating Marines at yung 2 enlisted personnel ng Philippine Army. Kaya natin linalagyan ito ng tamang konteksto para hindi kayo mabudol at hindi tayo mahulog diyan sa direksyon na whitewash ng Whitewash March at ng Whitewash Movement yung mga dapat talagang managot sa kurakot at korupsyon. Diba? Ngayon, sinasabi interfaith. I can only speak as a Catholic. Yung ibang paniniwala, hindi naman po tayo miyembro dyan. Subalit sa aking munting kaalaman, bilang tao, bilang Pilipino, bilang abogado, at sa aking pagsusuri, yung core ethical principle ng iba't ibang religious or faith groups, kagaya na lamang ng Katoliko, nahin natin yung Katoliko, yung Catholic tradition, kabahagi din dyan yung Christian, yung ating mga Jewish, yung mga Islamic, nasa Islamic Quran din ito, nandyan din sa Buddhist at sa Hindu,
yung core ethical principle na do not steal. Do not steal. Alam naman natin, trilyong piso ang pinagnanakaw nung mga sangkot dito sa trillion peso flood control funds anomaly. Itong trillion peso flood control funds corruption. Itong trillion peso flood control funds scam. And yet, yung ginawang pagtitipon kahapon, maraming salamat, mulat ang sambayan ng Pilipino. Hindi na mabubudol kahit pa ang mga nagpapatawag at nag-oorganisa ng isang whitewash movement ay yung mga napapabilang sa sektor ng banal at sinasakyan naman ng mga banal-banalan. So malinaw yan. Kaya marami nagtatanong, Attorney Vic, bakit sa iyong mga podcast ay hindi ka na nagkukulay itim na damit? Sapagkat to summer, napakainit. Napakainit to. Subalit nakita naman natin na may whitewash march na sila kahapon. Minarapat ko na ibalik natin ang kulay ng protesta. Kung talagang tayo ay galit sa korupsyon, huwag tayong maging bahagi ng whitewash movement. Saan ka nakakita? Ulitin ko. Sumisigaw ng pananagutan, galit sa magnanakaw, pero walang magnanakaw. Meron silang figure na ganito kalaki ang nananakaw na sa kaban ng bayan, pero walang magnanakaw. Ang masaklap pa, yung mga itinurong tumanggap ng maleta, kabahagi doon. Yung mga itinuturong kasabwat at bahagi ng alyansa sa Marcos administration, naroroon. Prime mover, prime organizer pa. Yung kanilang panukalang budget at 7.2 trillion next year. Yung 1.69 trillion yan, ang projected deficit. You have the numbers. I've given you the numbers. 18.7 trillion ang ating national debt. Kung meron tayong projected deficit doon sa projected amount ng budget next year na 7.2, meron na namang uutangin next year na 1.69 trillion. Lalagpas na sa 20 trillion pesos ang utang nating mga Pilipino. Ito ba'y binabahagi ng mga banal-banal na nag-oorganisa ng Whitewash March? Binabanggit ba nila yan? O panay banat sa pulpito laban kay Inday Sara Duterte? Hindi ito usapin na patungkol kay Inday Sara Duterte. Kung talagang sila'y tapat at totoo na humihingi ng transparency, accountability, peace at security, bakit hindi pinag-uusapan ito? Ano mangyayari? Pagka nagpatuloy na mataas sa globally accepted standard yung ating debt to GDP ratio. Tatlong bagay. Magkakaroon ng kabawasan sa social spending. Ano yung social spending? Yung ating education. Imagine ninyo, shortage tayo 165,443 classrooms. Bawas nyo pa dyan, pagdating ng 2028, obligado na i-condemn yung 51,222 classrooms. Hindi pala bawas, idagdag mo pa dyan. Pag hindi natugunan, itong 165,443 classroom shortages, or backlogs rather, madadagdagan pa ito, sure ito, tiyak ito, by 2028, merong for condemnation na 51,222 classrooms. Lolobo yung kakulangan natin ng classrooms. Ngayon, palaki ng palaki ang utang natin, pero hindi natutugunan. Ngayon pa lamang, yung education, yung healthcare, nabanggit ko kanina, yung lindol, yung ating emergency response. Hindi lamang lindol, pati yung issue ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo kung hindi maaawat yung sigalot at digmaan dyan sa gitnang silangan sa pagitan ng Iran at ng Estados Unidos na kumakalat every now and then doon sa Gulf State dahil nga nagre-retaliate ang Iran. So saan tayo kukuha ng pang-ating emergency response? This now explains bakit hindi mabigyan ng luwag at lunas ang sambayan ng Pilipino. Di ba nananawagan tayo, suspindihin muna yung excise tax, yung VAT, dyan sa fuel. Hindi nila magawa dahil hindi nalalaman ng maraming Pilipino, napakataas na ng ating debt to GDP ratio. So pagka ito'y nagpatuloy, mababawasan yung social services spending, mababawasan yung buffer natin for future national crisis or emergency. Halimbawa, hindi maawat yung napipintong armadong sigalot sa pagitan ng Estados Unidos at China, damay ang Pilipinas, emergency yan. Paano tayo uutang? Saan tayo uutang? Saan tayo kukuha ng pera? At pag nangyari yan, kakaroon ng imported inflation. Ibig sabihin, higit na magmamahal ang presyo ng mga imported na produkto. Ang masaklap, net importing country na ang Pilipinas. No? Pag nagpatuloy yung ganitong estado, babagsak ng babagsak ang ating ekonomiya, babagsak ng babagsak ang halaga ng piso. So ito ang ating naging talakayan ngayong
araw ng Lunes upang magsilbing gabay sa inyo sa panimula ng ating linggo. Maraming salamat sa inyo. Bagong upo si Marcos, tutang-tuta kayo ni Marcos. Tutang-tuta kayo noong pinsan niya na si Speaker Romualdez. Tingnan niyo yung voting record. Di ba nagsusumiksi kayo dyan? At sabi pa nga, noong mga baleta boys, pati kayo ay may baleta. Although allegation lang yan, ay may bahid na kayo. Kaya huwag kayo magpa-ipokrito na hindi welcome si ganito. Kung merong hindi welcome yan, dapat kayo Kasi ngayon lang kayo nagngangawa. Kami matagal na Number 2, sabi nyo, non-partisan daw kayo. Hindi daw politika ito. Pero sinong nandyan? Nandyan yung ACT party list. ACT Teachers Party List ni Titinyo, di ba? Tonching Tinyo, di ba? Di ba? Tonching Tinyo, para hindi mahaba, di ba? Initials, shortcut. Tinyo, parang F Topacio Yes, or yes, J yes. Topacio yung anak ko, di ba? Di ba? Tama. Kayo nandyan, bayan muna, party list yan Di ba nangangampanya kayo? Di ba kayo ay nasa, dati yung bayan muna nasa Kongreso, nasa House. Yung Gabriela, nasa House. Nandyan kayo, kabataan. Party list kayo Hindi ba kayo politiko? Politiko Hindi ba kayo mga yan. politiko? Ang ipokrito ninyo Oo, Bago sasabihin nyo, politiko yan. not welcome. Ano nangyari sa inyo? Di mas marami pang pulis kesa sa inyo? Di ba? Natabunan sila, natabunan. Oo, mas marami pang pulis. 7,000 pulis, 3,000 sila. Di ba? Pambihira talaga kayo. Bago kami, umatras na lang kami. Alam niyo kung bakit kami umatras? Hindi dahil natatakot kami sa inyo, dahil ayaw namin ng gulo. Kasi nagagalit yung mga kasama namin sa PDP, nagagalit sa yung mga kasama namin sa Rage at kung sa ano-ano pang grupo. Sabi nila, nakikisama na nga tayo, sinasamahan na nga natin sila. Wala naman tayong isisigaw doon. Ang instructions actually namin, walang magsusuot ng uniforme ng PDP or whatever. Basta nandun lang kami bilang mamamayang Pilipino. At yang direktiba na yan, yung pag-uutos namin yan sa mga kaanib ng PDP ay isinapubliko namin at mababasa nyo sa social media at sa mga pahayagan. Para sabihin namin, para pakita namin na hindi kami nagkukunyari. Kayo, anong nangyari kahapon? Anong mga dala nyong streamers doon? Di ba? Mga pulang streamers? Di ba? Mga bayan muna? Di ba? Wala din. Bako sasabihin nyo, non-partisan, anak ko naman, pinagluloko nyo kami. Hindi kayo ang mga taong makakaloko sa amin. Isa lang ang nakaloko sa amin, si BBM. Yun lang nakabudol sa amin, mga kasama. Pambihira naman kayo. Di ba, nung unang upo ni BBM, nagsusumiksi kayo? Di ba? Kay Speaker? Kasi at that time, ang bango-bango ni BBM. Kahahala lang. 31 million, the biggest vote for president in Philippine history. Nung bumabagsak na ang popularidad ni Pangulong Marcos, doon lang kayo nagaganyang kay corruption. Nakinabang kayo sa mga pork barrel, di ba? Si Laila de Lima, dinalhan daw ng maleta. At yung mga insertions, nakinabang kayo. On record dyan. Yung ilan sa inyo, hindi naman kayong lahat. Pero marami sa inyo nakinabang dyan. Huwag na kayong magmaang-maangan pa. Wala naman sa inyong nagpoprotesta doon sa mga MOOE na sinasabi ni Leviste. Huwag nyo sabihin, hindi kayo tumanggap ng 2 milyong Christmas bonus. Unconstitutional yon. Pakita nyo sa akin na hindi kayo tumanggap. Para mapahiya ako rito. Pakita nyo na hindi kayo tumanggap ng 2 million. Si Wala rin, Leviste hindi tumanggap. wala rin palang kwenta yung mga ginawa Yun nila. nga, Sinira pagkatapos nila. ang hipokrito. Anyway, happy Diba? 1,000 live viewers po Yun, tayo. thank you, guys. Kasama. Thank you so much po. Ang Business Confidence Index ng Pilipinas, sa ngayon ay negative 35. Yan, kamote. Ang galing talaga, palakpakan natin. Ang Marcos administration, below sea level ang kumpiyansa ng mga investors. Hindi po ako ang nagsabi niyan. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Eto pa. Hindi rin po ako nagsabi nito. Ang nagsabi nito ay GMA News. Ito mo na, Meron po tayong trade deficit. Ibig sabihin, Kulang. mas malaki ang ating inaangkat kesa sa ini-export. Ano pang Tagalog ng export? Yung Dating nilalabas. year, export Hindi ko Hindi, yung mga produktong nasa labas Pilipinas. Ang
Pilipinas naman syempre, dahil nga sa nature ng ating economy na hindi naman ganun katindi, laging may trade deficit. Opo. So ang role ng mga economic managers ng isang bansa ay paliitin yung trade deficit. Alam mo ba ang nangyari? Ito ha, again, hindi po ako nag-iimbento nito. Ito ay ayon sa datos. Okay. Sa noong Abril pa ito naman, kasi hindi naman agad nako-compute yan, di ba? Opo, opo. Hindi naman, halimbawa, ano ba ngayon? Pero parang July. July. Mag-July na, di ba? Opo. Hindi naman pagdating ng July, mako-compute mo na agad yung May and June. April pa. Ayun. Siyempre, kino-compute pa yan. Oo. Ang trade deficit natin, ibig sabihin, yung kakulangan ng inilabas nating pera dahil sa import kontra sa pumasok na pera dahil sa export ay 5.97 billion. Anong ibig sabihin yung 5.97 billion? Di ba malaki yan? Oo, Pero yan pala ang pinakamalaking trade deficit sa loob ng 4 na taon. Ay, grabe. Mm. Sobra na yan. Oo, so 4 na taon. Ano yung? Uy, happy 2,000k live viewers po. Maraming Thank salamat. you, guys. Thank you. Ayan. Anong ibig sabihin nito? Umpisa ng maupok si Pangulong Marcos ay kumonte ang export, dumami ang import. Ayan, oo. Yun. Ang import, kasi nga, hindi natin inaalagaan yung magsasaka natin, nabubulok ang mga ani nila. Yung farm to market roads, dinakaw. Yung mga dapat nadadaanan ng mga jeep, na mga truck na may dalang mga ani, kalakal ng magsasaka ay Wala na. wale, ghost. Laglag na, matulad. Ang mga imported, yan ay mga foodstuffs yan. Isda, can you imagine pala, pati ngayon, pati tilapia pala i-imported na. Sobrang mahal na rin. Grabe, oo. Ay tumaas ng 22.4%, halos 1/4 ang Ala. tinaas. Pambihira. Pero ang X 6.3%. Ayun. Yan ang malungkot. Hindi ako makalagay ng tawa kasi nalulungkot ako. Yun na lang kapuitan doon sa Blue Crabs, di ba? Na natalakay natin dito, di ba? Oo, yes. Lahat ng sinita ng Amerika, oy, mali ang ginagawa nyo, natatrap yung dolphins. Ayun. Hindi kami kukuha ng blue crab sa inyo pag hindi nyo nalunasan yung problemang yan. Problema. Lahat yan, Korea, Vietnam, ha? Inayos nila. Kaya ngayon, nakakapag-export na sila ng blue crab sa Estados Unidos. Pwede naman palang ayusin eh. Tayo, hindi natin naayos. Naban tayo! Ang galing! Palakpakan! Ang pamahalaang Marcos Jr. Palakpakan! Nawalan tayo ng Oo, income. ang Department of Agriculture. 600 tao ang nawala ng hanap buhay. Alam niyo ang ginagawa ngayon? May nagsabi sa akin, Opo. para lang hindi mamatay sa gutom, yung mga nag-export ng blue crabs. Kaya lang, masama pa rin ito. Ang ginagawa, halimbawa, ang Vietnam naman ay hindi banned, di ba? Opo. Dinadala hindi naman. muna nila sa Vietnam. At doon. Pagkatapos ang Vietnam, palalabasin galing Vietnam, sila mag-import sa US. Pero anong sama niyan? Anong tingin mo? Vietnam tsaka US? Hindi, yung dinadala muna sa Vietnam. Bago. Parang ginamit lang yung pangalan ng Vietnam. Hindi nga, anong masama sa ekonomiya? Palpak syempre. Oo, Ang kasi ekonomiya halimbawa, natin. ang Vietnam, let's say, ang benta ng Vietnam, kung noon direkta tayo sa Amerika, let's say, ang benta natin 1,000 per kilo. Oh, laki nun. Pero ang cost of production natin ay, let's say, 500 pesos. Para lang Kalahati madaling lang. kwentuhin. Kalahati lang. Di 500 ang tubo natin. Opo, opo. Siyempre, kung ang bili sa Amerika ay 1,000 per kilo, Aha, doble na. hindi naman bibilin sa atin ng Vietnam ng 1,000 per kilo yon. Hindi. Kasi kailangan kumita rin sila eh. Otherwise, bakit pa sila kumuha ng crab sa atin? Gagawin Kung wala rin nila silang... 1.5. Hindi. Hindi rin? Hindi bibili ng Hindi rin. Amerika. Hindi nila gagawing 1.5. Okay. Ang gagawin nila, sa halip na 1,000 ang bili sa atin, 600 na lang. Kasi Ah. ibebenta naman nila sa Amerika ng 1,000. Hindi bibili ng Amerika, let's say, ng mas mataas sa Babalik presyo pa nila. rin. Opo. Oo. Alam mo, ang masama niyan, sa halip na ang kinita natin ay 500 pesos, ang kita lang natin ay 100 pesos. Ala. Kasi kailangan kumita ng Vietnam. Nagkaroon ng middleman. Lumiit ang kita natin. oo. Maaring lumulusot tayo sa restriction at pag yan ay nabuking ng Amerika, ay mabigat. Baka lalo tayong masanksyon. Kasi Ayun. pinaiikutan natin yung kanilang sanksyon. Yan ang mabigat dyan. Kaya yun ang problema natin. Kaya Ang tindi nangangamote. naman pala. Oo. So yun ang nangyayari. Oho. Sa kabila ng lahat ng kapwitan na nangyayari sa ating bansa, anong inaatupag ng ating House? Impeachment. Impeachment! Kumikita yan, no? yata sila dyan.
to, ha? Kasi kada hearing may mga ano yan, kita yan. Hindi ko alam, pero may mga ganong alegasyon. At Opo. sabi, kaya nga daw, di ba, pinag-uusapan natin dati, yung tinatawag na yung ating yung DPWH Yeah. na binigyan na naman ng power May ng budget mga na naman. direktor Yes. para mag-budget. Yan ay related dito sa impeachment kasi kailangan ng pera. Kasi di ba, binuking na ni Toby Chanco, Oo, nagkasuhulan. Oo, di Hindi ba? pa yun, parang yung DPWH yata ang bibigyan ng authority na mag-pressure na sarili nila. Hindi, Wala mag-release na. Oo, Ah. dati yan pinigil kasi nga may Grabe. floodgate. Pero nilansilan tayo, nag-ICI pa, nag-report, hindi naman inintindi yung report, hindi naman sinunod ng DPWH, walang kwenta po ang ginawa sa ICI. Kawawa naman. Parang nangamote, gumastos lang tayo ng walang kapararakan. Eto, Ito po si Attorney Mike Operario. Pag-usapan natin yan. Alam niyo, nung lumabas itong mga bali-balita na ito tungkol dito sa White Ribbon event na ito, tinignan ko kung sino yung mga supposedly magsisisali dito at mag-organisa nito. Hindi ako naging excited dito. Actually, hindi ko to na-share, hindi ako nagkomento tungkol dito. Kasi alam ko na that this will be another failure insofar as advancing yung paglaban sa corruption is concerned. But it will be a success insofar as protecting the interests of this administration is concerned. Bakit natin sinabi yan? Well, tingnan niyo po yung pattern. As early as this year, noong mga Pebrero pa lang, marami ng pinaplanong mga rally laban sa administrasyon ni Marcos. Nag-organisa ng sarili nilang mga rally, ang pink, ang dilaw, ang mga pulahan, at ang simbahang katoliko. Na apparently, ang naging purpose lang nito is to divide the people, para malito yung mga tao kung saan talaga sila pupunta doon sa mga rally. At bawat rally na ino-organisa ng Duterte Camp, sinasabayan ng mga rally nito ng dilaw, i-occupy nila yung EDSA to move away yung mga Dutertes. Kasi alam naman nila, hindi bibigyan ng permit yung mga Duterte supporters at sila ang bibigyan ng permit dito sa EDSA Shrine. Para bang na-appropriate na nila, na kanila na ito, yung EDSA Shrine na yan. At kaya nga ng inaasahan ko, itong mga pangunahing mga figures na mula sa simbahan ay basically naging anti-Duterte rally lang ito. At yung sinisigaw nila ng, kulong na yan, mga kurakot. Walang silbi yan kasi hindi nyo naman pinapangalanan sino yung mga kurakot na sinasabi nyo. I've heard this before many times. Pebrero pa lang, rarally sila. Yung mga dilaw, sigaw na sigaw, ikulong na yan, mga kurakot. Turns out later, na yung sa testimonya ng 18 Marines, kasama pala sila doon sa mga tumatanggap ng maleta. Pero sila yung mga kunyaring sigaw ng sigaw doon sa EDSA, sa Luneta, na ikulong na yan, mga kurakot. Dito nga po sa amin, sa hanay ng mga abogado, there was once a proposal sa amin dito sa Central Luzon to hold an indignation rally against corruption. I, as president of IBP Batanon, kasama ako doon sa pagpupulong, nagtanong ako, sinong irarally natin dyan? Sino si Kurakot? Sabi ko, unless may sasabihin tayong pangalan dyan sa rally na yan, huwag na tayong mag-rally. Because si corruption is not a person. It is an act. You cannot just rally against an act or isang krimen. You rally against a person. Yung tao dapat ang ating pinoprotesta. At very weird itong composition ito ng White Ribbon organizers na ito. Makikita mo na doon sa simbahan, yung mga komunista na hindi naman naniniwala sa Diyos, pero nandoon sa simbahan. At katabi niya doon, doon mga komunista, katabi niya mga dating mga sundalo, at yung mga pare, Pansinin yung lahat doon, anong common denominator nila? Well, lahat sila anti-Duterte. Hindi ito anti-corruption rally. Hanggat wala kayong binabanggit ng mga pangalan, hindi ako maniniwala sa inyo. Yung mga ikulong na yung mga kurakot, pangalanan nyo kung sino yung kurakot na sinasabi nyo. Wala naman kayo sinasabi. What is so disappointing here is as to the role of the Catholic Church in this movement. Na tila ba, they have embraced this role. Na ito na lang ang papel nila. I can't imagine that hindi nila alam that this is supporting the narrative of this current administration, na mas maganda po para sa administrasyon na ito na nakikitang hati-hati ang mga Pilipino, because if we are really going to be united, then we will have a strength. So gusto ng administrasyon na ito na patuloy tayong hati-hating mga Pilipino, kasi habang hati-hati tayo, madali tayong lokohin, madali tayong pagnakawan. And the church, by helping out in this division of the people, is doing us nothing. I have nothing against the Catholics. I was once a Catholic. But
I think the Catholic Church as an organization is now failing the people. At marami na, tingin ko, marami kasing taga-suporta ni Rodrigo Duterte, ang mga Katoliko. Mas marami sila kahit sa ano pa mang mga denominasyon, even bigger than the Iglesia ni Cristo kung in terms of supporter siguro ni President Digong is concerned or ni Sara Duterte is concerned. So many people I think right now are lost, are disappointed with the church organization. And the only reason I think yung simbahan up to this time, referring to the Catholic Church, ay tahasang bumabangga kay President Duterte, kay Sara Duterte, pero tahimik na tahimik tungkol dito sa mga nakawan dito sa kasalukuyang administrasyon is the fact that si Rodrigo Duterte lang ang tanging presidente who dared to touch and criticize the Catholic Church as an organization. Kahit na si Presidente Marcos nung kasagsagan ng martial law, never challenged the Catholic Church organization as an organization directly or question their teachings. And this is something that Rodrigo Duterte did, at hindi siya mapapatawad ng simbahang Katoliko for doing this, and that's why they're gonna pursue him up to the ends of the earth, I think, dahil dito. But I agree with Rodrigo Duterte, not in terms of his style, but as to the questions he raised. I think pagdating sa simbahang Katoliko, yung sinasabi nila minura ni Rodrigo Duterte yung Diyos, I think he was referring to the God that is being introduced by the Catholic. This God, this version of the God na inintroduce lalo na ng mga Espanyol dito sa atin sa Pilipinas is a stupid version of a God. Yun ang sinasabi niya. Because this is not the God of the Bible. What the Spaniards introduced to us, the Spanish colonizers natin ng mga Katoliko, introduced to us a God na nagtuturo na tayo ay dapat masubjugate, magpasailalim sa pamahalaan kahit na tayo ay mga sinakop lang. And they're using the Bible to justify all of this. At dito, ito yung katuruan na never naman kinurek ng simbahang Katoliko. Maraming mga abuses against the Filipinos at the time, na panahon ng mga Kastila and onwards, even globally, maraming mga abuses ang mga simbahang Katolika through their mga priests, mga obispo, guilty of pedophilia, rape, many others. But never has the Catholic Church officially apologized for all of this. There was one time, the Pope, apologize for pero in the generic sense tungkol doon sa mga nangyari in the past, yung mga inquisition, yung mga abuso ng simbahan, pero never very specific as in the case of the Philippines. And I think this is the mortal sin insofar as the Catholic Church is concerned na nagawa ni Rodrigo Duterte. Siya ay tahasang bumangga sa simbahang Katolika at dapat hindi niya ginagawa yun. Yun ang tingin nila sa kanilang pananaw. And that is why I think the Catholic organization, the Catholic Church, itahasang babanggain talaga ang mga Duterte sa ganitong sitwasyon. Pero be that as it may, I still maintain my position that if the Catholic Church will continue on pushing this narrative of the supposed anti-corruption drive, pero hindi naman binabanggit yung pangalan ng mga kung sino yung talagang dapat na mga managot tungkol dito, yan ay will never win the support of the people. You're just basically alienating the people. Pero ang mga Pilipino, ang mga Iskombro, Katoliko man, born again man, ano man kanilang relihiyon, matatalino na po sila. Alam na nila ang nangyayari. Kasi patuloy kaming nagmamasid, patuloy kaming nakikilaho, patuloy kaming nag-aaral. Kasi alam naming lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.